Nag-take ako ng picture at minayday ko yun. May caption na guess the guy. Kinabukasan ni nakita yun ni girl at inaway na naman ako. Ano, masaya ka na? Nakikita mo kaming nag-aaway. Kahit anong gawin mo, wala nang kayo't mag-move on ka na, malandi. So ako hindi ko naman napigilan yung sarili ko. Sabi ko, ako malandi. Tingin ka muna sa salamin be kasi yung kinakasama mo ngayon dating akin yan. Masarap makipaglaplapan sa kanya, no? Para mo na rin nilaplap yung puki ko be. Kaya't sayo na yan. I am 28 at year 2018 ay may nakilala akong lalaki. May itinayo na pasugalan sa lugar namin at isa siya sa handler ng mga manok na pangsabong. Nakilala ko siya dahil nireto siya sa akin ng mga kaibigan niya. 5 years ang gap namin at 20 years old ako that time. Nung una hindi ko talaga siya type kasi nga sa age gap namin. Hindi naman siya gwapo, sakto lang. So dahil sa pangungulit ng barkada niya sa kanya kaya inad niya ako sa Facebook at inaccept ko naman. At doon nga ay nagsimula kami mag-usap hanggang sa nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman na kahit na nga wala naman akong feelings that time. Dahil nga na todo effort siya, kaya nahulog na rin ang loob ko sa kanya. May motor siya, kaya hatid sundo niya ako sa school. Libre din niya yung dinner ko after school. And take note na 4 to 9 PM yung klase ko at kaya marami nagsasabi na sana all na lang daw. Dahil nga sobrang efforts niya sa akin. Dahil every ganap namin ay minamay day ko. Until na nag 1 year kami, 2019. Same pa rin ang pakikitungo niya sa akin at todo support siya with effort. Kaya ako, ganun din naman ako sa kanya. Suportado ko rin siya sa pagiging mahilig niya sa manok na pangsabong. Hanggang sa 2020 ay 2 years na kami. Binigay niya sa akin lahat ng account niya at ganun din naman ako sa kanya at binigay ko rin lahat ng account ko. Until 2021 ay 3 years na kami at okay naman kami na may kunting pag-aaway. Pero nagkakabati rin naman. Hanggang sa naisipan ko na buksan yung account niya. Ewan ko kung bakit na para bang laging may sumasagi sa isip ko na may gusto akong tignan. Pagbukas ko ng messenger ay wala talaga akong ibang nakita kundi ang unread message ng kapitbahay ko. Na which is kababata ko siya. Kaya't binasa ko at mahaba na rin pala yung conversation nila ng kapitbahay kong yon. Na isa nga pala siyang single mom. Na hindi siya pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. So binasa ko yung conversation nila at nagsimula yun sa pag-reply niya sa may day ng boyfriend ko. Nag-date kami noon sa Robinson Mall at meron siyang dalang bouquet of flowers. Na dahil mansari namin ng mga time na yon. At ang reply niya ay, sana all na lang talaga at ang swerte naman talaga ng jelly na yan. Ang sarap siguro ng pakiramdam ng ganyan, no? At nag-reply naman ng boyfriend ko na, oo naman, at saka kapag kamahal mo, gagawin mo talagang lahat. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng message nila. Nabasa ko rin na nagpapa-advise siya tungkol sa mga problema niya. At ang nakakairita ay may nabasa akong reply niya na talagang pinag-awayan namin na magjowa. Na ang sabi ni kapitbahay ko sa boyfriend ko, alam mo ang swerte talaga ni Jelly sa'yo, no? Napakaswerte niya talaga sa'yo as in. Tapos sabay send ng picture niya na halos nakahubad na. At pinaparik niya yon sa boyfriend ko, sabay tanong na, sa body kong to, bakit walang lalaking matino, no? At ang reply naman ng boyfriend ko, malay mo naman sa tamang panahon. At nag-reply na naman si girl ng isang malaswang picture niya. Sabay sabing, ay sorry na send, malaki ba? At ang reply naman ng boyfriend ko, matitigasan naman ako niyan. At ang sabi naman ni girl, sa bagay maganda lang naman si Jelly pero mas malaki naman yung sakin, na ang tinutukoy niya ay yung boobs niya. At grabe talaga yung away namin that time. Nagsisorry naman siya sa akin pero grabe talaga yung galit ko pati na rin sa girl. Na inaaway ko rin siya through chat. Akala ko okay na kami at okay na ang lahat. Pero konting galaw niya pinagdududahan ko na hanggang sa naging toxic na talaga at nahantong na rin sa hiwalayan. Grabe ang iyak ko nun. Yung tipo na halos magpasagasa na ako sa boss. To make the story short ay 2024 ay nag-decide ako na lumuwas ng Manila. Nagpunta ako sa tita ko at nilibang ko yung sarili ko at pilit na nagmo-move on. Hanggang sa nakapasok na ako sa isang BPO company. Malaki yung sinasahod ko at natitipid ko rin naman kasi nga sarili ko lang naman yung ginagastusan ko. Nagpaganda ako, nag-ayos ako ng sarili ko and yes, nag-glow up talaga ako. Hindi rin ako nagtagal sa BPO company at nag-apply naman ako sa isang hotel as housekeeping. Nagpapaglow up ako at pinablik ko yung account ko sa mga post ko. Napati na rin yung story ko dahil palagi rin namang may nakaabang sa akin. Napanay pa rin kasi ang stock sa akin ng single mom na yon na dati kong kapitbahay. Hanggang sa nalaman ko na after namin maghiwalay ay naging sila pala ng ex ko. Na nalaman ko rin na magka-live-in sila. Pero ang hindi alam ni girl ay panay pa rin ang chat sa akin ng ex ko. Gamit ang dummy account at panay sorry sa akin. Kaya't nakaisip ako ng best revenge sa kanilang dalawa. Umuwi ako sa amin ng year 2025 kasi nga fiesta nun. Nagpa-sexy ako ng suot at puting-puti talaga ako dahil malaki yung pinagbago ko nang makauwi na ako. At grabe talaga si girl. Puro talaga siya patama sa mga post niya. At alam ko na ako yung pinupuntirya niya. At para mapansin ko siya, gumawa pa talaga siya ng isa pang paraan para mabasa ko yung post niya. Inad niya ako at inaccept ko naman. At ako naman todo may day sa sarili ko while siya naman ito abang na para bang insecure siya sa akin. Na kasi hindi ginagawa sa kanya ng ex ko yung effort na ginagawa sa akin dati. At hindi pa nakontento si girl. Inaway niya talaga ako sa chat kasi nga daw ay inaakit ko daw yung ex ko. Hanggang sa inimbitahan ako ng isang tropa ng ex ko at nagpunta rin naman ako. Kasi alam ko na pupunta doon yung ex ko. Pero dahil hindi niya kasama yung girlfriend niya na single mom, kaya nakapag-picture kami ng ex ko at pinost ko yon. Kinabukasan ay dinig na dinig ko yung pag-aaway nila. Walang araw na hindi sila nag-aaway dahil sa akin. Alam ko lahat yon kasi nga malapit lang naman yung bahay ko doon sa girl.
And then ang second revenge ko ay pumunta ako sa bahay ng ex ko dahil nga close naman kami ng mama at papa niya. Binigyan ko sila ng groceries at iyon nga pinost ko na naman. At ayon, galit na galit ulit sa akin si girl. Nag-away ulit sila ng ex ko hanggang sa inaway niya rin ang mama at ang papa ng ex ko. Na dahil nga raw ay tumatanggap ng groceries ko. At alam mo kung bakit ko yun nalaman? Na kasi chinat ako ng mama ng ex ko. At nalaman ko na puro pala kamalasan ang natamo ng ex ko nung naghiwalay kami. Ewan ko kung bakit kasi kahit isang manok niya daw ay walang nanalo sa sabong. Isang gabi nagchat sa akin yung ex ko na magkita raw kami sa kanto. Na ang sabi niya gusto raw niya akong makita. So dahil nga gusto kong galitin yung kalivin niya ay pumayag ako. Dinala niya ako sa dating lugar na palagi namin pinupuntahan. Iniyak niyang lahat at panay sorry siya sa akin. Na kaya lang naman daw niya nagawa yan dahil nga busy ako sa school. At kaya niya ni-live-in si girl kasi nga daw ay pampanakipbutan. Dahil nga daw hiniwalayan ko siya. Tinawanan ko siya sabay sabi, "Ulol, ano akala mo sa akin baliw?" Umiyak na naman siya ng umiyak sabay yakap sa akin at tag-take ako ng picture. Pero hindi ko pinakita yung mukha niya sabay minayday ko yon. At ang caption, "Guess the guy." At kinabukasan nakita yun ng kapitbahay ko na kaliviin niya. Inaway na naman niya ako pero ako walang pake. Walang reply, tamang react lang ng haha. At silang dalawa yun panay away pa rin. Bumalik na ako ng Manila para sa work ko at natatawa talaga ako sa kanilang dalawa. Ewan ko kung bakit nasasatisfy ako sa tuwing makikita ko silang nag-aaway. Pero itong si girl panay pa rin ang parinig sa akin. And still ako walang pake. Hanggang sa nagchat na naman siya sa akin. Sabi niya, "Ano, masaya ka na ha na nakikita mo kaming nag-aaway? Kahit anong gawin mo wala nang kayot, mag-move on ka na, malandi ka." Hindi ko napigilan yung sarili ko kaya napareply ako na, "Ako malandi? Tingin-tingin ka muna sa salamin be. Dahil yung kinakasama mo ngayon ay dating akin yan. Ano, masarap pakipaglaplapan sa kanya na para mo na rin nilaplap yung puki ko be. Be, sayo na yan pero malas ka pa rin." Sabay tawa ko lang sa kanya. Ewan ko kung nagagaguhan ba ako sa mga pinagagagawa ko sa kanila. At ang latest update nga pala sa kanila, naghiwalay na rin sila ng kapitbahay kong Makate. Na dahil nga lagi nagsiselos ay iniwan na rin siya ng ex ko. Na wala raw araw na hindi sila nag-aaway kasi sinasabi yun sa akin ng pinsan ko na lookout ko sa kanilang dalawa. And now, panay pa rin na pangungulit sa akin ng ex ko at nagpapatulong na rin siya sa mga kaibigan niya na para lang balikan ko siya. Pero wala pa rin akong tiwala sa kanya kahit na nga 1 year na silang hiwalay. Wala pa rin siyang bago at hinahantay niya pa rin akong bumalik. At si girl na kapitbahay kong Makate ay may bago na rin pala. Na kahit na nga 3 months pa lang silang hiwalay ay may kinakasama na. Thank you Mami Len sa pagbasa ng kwento ko at sana'y mapili mo. Letter sender, May. Si ante mo may hindi na nakaantay na makarma si girl. Literal na dinor-to-door yung karma eh. Hindi ka naman nakakagago kasi literal na ginago ka rin naman. Tsaka masarap yan sa pakiramdam eh, yung iparanas mo sa kanila yung pinaranas sa'yo. Eh kahit si San Pedro tuwang-tuwa sa'yo girl. Tsaka ganyan talaga yung flow kapag kagaling sa aga. Mawawalan ka talaga ng peace of mind. Alangan namang inagaw mo tapos maging loyal sa'yo. Walang ganun ante mo. Pero wala sa usapan na balikan mo yung ex mo ha. Kasi pag naging busy ka at nakalingat ka lang, ay datapo agad dyan sa ibang pepe.